Si Francisco Macabulos ay isang heneral ng revolusyonaryong hukbo sa Tarlac na lumaban noong himagsikang Pilipino hanggang sa digmaang Pilipino-Amerikano. Pero, sino nga ba si Francisco Macabulos? Si Francisco Macabulos ay isinilang sa La Paz, Tarlac noong 17 ng Setyembre taong 1871. Ang kanyang ama ay si Alejandro Macabulos na isang Makata na taga-Lubao, Pampanga. Ang kanyang ina ay si Gregoria Soliman na isang may bahay na taga-Tondo, Manila. Sa murang edad, tinuruan siya ng kanyang inang si Gregoria na bumasa ng alpabeto. Ang kanyang ama naman ang naghubog sa kanyang interes sa panitikan, na nagpabasa sa kanya ng mga klasikong akda sa Espanyol at mga korido. Sa kanyang pagtanda, una siyang namasukan bilang clerk sa isang opisinang pampamahalaan. Ang pangarap niyang umasenso sa buhay ay natupad nang hirangin siyang tenyente mayor. Sa pamumunong kanyang ipinakita, nakapanungkulan siya bilang kabesa de barangay. Hindi nagtagal ay tinanghal siyang fiskal ng paroko ng kanilang bayan. Noong 1892, ikinasal siya kay Dorotea Pascual. Sa kanilang pagsasama, biniyayaan sila ng 4 na anak na binubuo nina Teodoro, Paz at 2 pa nilang anak. Noong 1895, nakilala niya ang katipunerong si Ladislao Diwa. Sa tulong ni Diwa, sumapi siya sa lokal na sangay ng katipunan sa kanilang bayan. Pero, hindi pa siya naging aktibong katipunero hanggang noong ika-24 ng Enero taong 1897, nang pinangunahan niya ang pagsalakay ng mga revolusyonaryo sa kwartel ng mga Espanyol sa La Paz, Tarlac. Bilang pagkilala sa kanyang katapangan at husay sa pamumuno, noong Hunyo taong 1897, iginawad sa kanya ni General Emilio Aguinaldo ang ranggong Brigadier General sa Asambleya sa Mount Puray. Nagbago ang takbo ng revolusyon nang lumagda si Aguinaldo sa kasunduan sa Biak na Bato noong 18 ng Nobyembre, 14 ng Disyembre at 15, 1897, isa rin siya sa mga pumirma sa kasunduan gamit ang pangalang Francisco Soliman. Bilang pagsunod sa kasunduan, isinuko niya ang kanyang mga tauhan kay Teniente Coronel Miguel de Rivera ng Hukbong Kastila noong 15 ng Disyembre taong 1897. Napili rin siya sa mga kasama ni General Emilio Aguinaldo patungong Hong Kong, ngunit, pinili niyang manatili na lamang sa Pilipinas. Noong 14 ng Enero taong 1898, tinanggap niya ang amnestiya, matapos matanggap ang 14,000 piso bilang bahagi ng mga repormasyong Espanyol sa mga revolusyonaryo, na ipinamahagi niya sa kanyang mga tauhan. At sa kabila ng pagpirma niya sa kasunduan, hindi siya naging kontento sa mga probisyon nito kung kaya't muli niyang tinipon ang mga nabuwag na puwersa ng mga revolusyonaryo noong 17 ng Pebrero taong 1898 at bumili ng armas gamit ang pondo na nagmula sa kasunduan. Noong 17 ng Abril taong 1898, nagtipon ang mga kinatawan mula sa Ilocos, La Union, Pangasinan, Pampanga, Zambales, at Nueva Ecija at bumuo ng isang konstitusyon na nakilala sa tawag na Konstitusyong Macabulos. Lumikha rin sila ng pamahalaan na dapat umiral habang itinataguyod ang isang revolusyonaryong gobyerno. Kalaunan, umunlad ito bilang pansamantalang pamahalaan ng Gitnang Luzon na gumanap bilang pamahalaang panghimagsikan noong 17 ng Abril taong 1898. Kung saan siya ang naging presidente habang si Padre Gregorio Aglipay ang naging vice-presidente. Natapos lamang ang kanyang pamahalaan noong 19 ng Mayo taong 1898. Ilang araw matapos bumalik ni Aguinaldo mula Hong Kong sakay ng bapor na Amerikanong Macola upang ipagpatuloy ang laban sa mga Espanyol, sumapi muli sila bilang mga puwersa ni Aguinaldo. Noong ika-22 ng Hunyo taong 1898, sa tulong nina Daniel Maramba at Vicente del Prado ay napalaya nila ang Dagupan, Pangasinan sa kamay ng mga Espanyol.
Sa labanang iyon ay sumuko sa kanila ang 1,500 na Espanyol at nakalipo ng 4,000 fusil at maraming kahon ng munisyones. Noong ika-10 ng Hulyo taong 1878, pinalaya naman niya ang Tarlac sa kamay ng mga Espanyol. Dahil dito, itinalaga siyang gobernador politiko-militar ng lalawigan. Sa tulong ng puwersa ni General Isidoro Torres, naitaboy niya ang naghahari-harian sa San Rafael, Bulacan na si General Ricardo Monet ng Espanya sa labanan sa Mount Camansi. Nang itatag ni Aguinaldo ang unang republika na naitatag ng konstitusyon ng Malolos noong Setyembre taong 1878, isa siya sa mga lumagda sa konstitusyon. Dahil sa pagkuha niyang muli sa Tarlac at Pangasinan sa kamay ng mga Espanyol, noong ika-8 ng Oktubre taong 1878, siya ay hinirang ni Pangulong Emilio Aguinaldo bilang komandante militar ng Tarlac at Pangasinan. Nang itatag ng mga Pilipinong kampi sa mga Kastila ang Organisasyong Guardia de Honor na nag-aalsa sa pamahalaan ni Aguinaldo, sa utos ni General Antonio Luna noong Nobyembre at Disyembre taong 1878, nilabanan niya ang Organisasyong Guardia de Honor kung saan namatay sa labanang iyon si Pedro Che na dating Guardia Civil. Nang dumating ang mga Amerikano noong 1899, ang katapangan niya ay patuloy na nasaksihan sa kabundukan ng Tarlac. Sinuportahan niya ang paniniwala ni General Antonio Luna, Commander-in-Chief sa Gitnang Luzon, na kailangan ipagpatuloy ang digmaan hanggang mapanalunan ang tagumpay o malibing sa kamatayan. Ginamit niya ang taktikang gerilya para labanan ang mga Amerikano. Habang nakikipaglaban sa mga Amerikano gamit ang taktikang gerilya, napag-alaman niya na ang kanyang pamilya ay nasa Victoria, Tarlac. Kaya ang ginawa niya ay nagpanggap siyang magsasaka at binisita ang kanyang pamilya. Nakilala siya ng karamihan sa mga tao, ngunit walang nagulat ng kanyang presensya sa mga Amerikano. Kalaunan, napagtanto niyang hindi na kailangan pang labanan ang mga ito at dahil na rin sa pagsilang ng kanyang ika-4 na anak na si Paz, samahan pa ng unti-unting pagkaubos ng kanilang pagkain, damit at iba pa kaya nahimok siyang sumuko. Hindi nagtagal, sumuko siya kasama ang 9 na opisyal at 124 na mga sundalo kay General Arthur MacArthur sa sitio Tang Adan Labney, Mayantok, Tarlac noong ika-15 ng Hunyo taong 1900. Nang makalaya ay bumalik siya sa kanyang bayan sa La Paz, Tarlac, at doon siya ay nanungkulan muli sa pamahalaan. Noong 1908, nanungkulan siya bilang alkalde ng La Paz, Tarlac. Kasama rin siya sa 25 miyembro na nagtatag ng Partido Federal ngunit pagkaraan ay lumipat sa Partido Demokrata. Noong 1918, nahalal siyang pangalawang pangulo ng Tarlac City, Tarlac. Nang magretiro sa politika, bumalik siya bilang manunulat kung saan ay nakalikha siya ng dula gaya ng Alda Rico at Rosario. Noong ika-30 ng Abril taong 1922, pumanaw siya sa sakit na pneumonia sa kanyang tahanan sa La Paz, Tarlac sa edad na 50. Inilibing ang kanyang mga labi sa bayang kanyang sinilangan sa Tarlac. Noong ika-17 ng Setyembre taong 1951, nagtayo ng monumento ang mga taga-Tarlac bilang parangal sa kanya. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.